Secret XPG. Magkakasamang sinalubong na mag-anak ang pagpasok ng bagong taon. Ilang araw na din mula nang sunduin ni Dennis ang mag-ina. Alalang-alala kay Junior at nagkasundo ang mag-asawa na susubukan nila ulit. Ibinabalik ni Dennis kay Dayan ang kanyang singsing ng kasal, ngunit tumanggi ito. Hindi naman sa pagsusuot ng singsing nakikita ang pagiging mag-asawa, aniya. Saka na lamang daw kapag sigurado na silang makakabuti nga para sa kanilang pamilya ang kanilang pasya na magkasundo. Gaya ng awiting The Pass nila Ray Parker at Natalie Cole, sinikap nila Dennis at Dayan na kalimutan na ang nangyari, magkapatawaran at magsimulang muli. Madaling bigkasin ang liriko ng kanta, ngunit sa totoong buhay, sadyang mahirap gawin at mapanindigan. Nagbalik man ang mag-ina sa kanilang bahay, ngunit may mga bagay talaga na sadyang mahirap nang ibalik sa dati. May mga bagay na mahirap kalimutan ng mga pusong hindi pa lubusang naghihilom. Sa tuwing sasagi sa isip ang mga alaala, ay muling nauungkat ang masasakit na pangyayari. Iniiwasan nilang mag-away, ngunit ramdam ang panlalamig. Palaging tila may tensyon sa kanilang tahanan. May mga pagkakataon na sa kalagitnaan ng kanilang pagtatabi ay may masasabi ang isa na damdamin ng kabila. May iyak si Dayan, iinit ang ulo ni Dennis. Ang mga tagpo ay tuwi na lang nauuwi sa pagtatalo. Dumaan ang kanilang anibersaryo ng kasal na hindi man lang nila ipinagdiwang. Mas pinili nilang ituring na lamang iyon na pangkaraniwang araw kaysa muli na namang pag-ugatan ng pagtatalo at sumbatan ang mga masasamang alaalang nakadikit sa espesyal na okasyong iyon. Kahit sinisikap ng mag-asawa na maging maayos muli ang kanilang pagsasama, ay sadyang mahirap kapag iyon ay nagkalamat na. Sigurado kayo, Han? Ayaw niyo sumama? Hindi na, masasaktan lang ako sa makikita ko. Tsaka baka makaistorbo pa kami sa inyo ni Pam doon. Ikaw na lang. Maktol ni Dayan habang pinagmamasdan si Dennis na nag-aapurang gumayak. Dayan naman. Di naman si Pam ang rason, kaya uuwi ako. Si Greg. Halika, sumama ka. Hindi ba inaaya kita? Ikaw tong may ayaw. Para ka namang bata eh. Sa halip na tumugon ay umikot lamang ang mata ni Dayan sa pag-irap na lalong ikinainis ni Dennis. Pinipilit niyang lawakan ang pangunawa kay Dayan, ngunit may mga pagkakataon na nauubusan na din siya ng pasensya sa asawa. Ang aga-aga. Pinapainit mo ang ulo ko. Makalis na nga. Patabog nitong hinablot ang kanyang telepono at binaldog ang pinto ng silid sa kanyang paglabas. Napaiyak na lang si Dayan. Pinipilit niyang ibalik ng buo ang kanyang tiwala kay Dennis, ngunit hindi niya talaga magawa. Pagbalik ni Dennis ng Manila kinagabihan, ay hindi na niya nadatnan sa bahay ang mag-ina. Wala pati ang mga gamit ng mga ito. Doon na nagwala si Dennis at nagbasag pa ng mga kagamitan. Dahil sa pagkadismaya, wala na, suko na siya. Ayaw na din niyang sundan pa si Dayan upang suyuin. Marahil nga ay tama ang sinasabi nito na hindi na talaga mababalik ang lahat sa dati. Naroon pa ang pagmamahal, ngunit sadyang nanlalamig na. At kung ipipilit pa nilang magkabalikan, baka lalo lamang silang maging miserable, lalong kawawa lamang ang kanilang anak. Sa kanilang pag-uusap sa sumunod na mga araw ay tuluyan na nilang tinuldukan ang kanilang relasyon. At noong taong iyon ay napagkasundoan nilang mag-file ng petition para sa annulment. Makahanap man si Dennis ng bagong makakasama sa buhay ay wala naman siyang balak magpakasal pang muli. Ngunit gusto niyang ibigay kay Dayan ang lubos na kalayaan nito. Kung hindi na ito magiging masaya sa piling niya, ayaw niyang ipagkait dito ang pag-asang makahanap ng bagong pag-ibig.
Isang napakahirap na desisyon na ipawalang bisa ang kanilang kasal. Ngunit napagtanto nilang iyon ang praktikal na gawin. Nagkasundo silang sisikapin na lamang maging magkaibigan pa din at mabuting mga magulang kay Junior. Mas mabuti nang magkahiwalay sila ng magkaibigan kaysa ipagpatuloy pa ang kanilang pagsasama, ngunit parang kaaway naman kung ituring ang isa't isa. Sa pagkakaroon ng bakuna sa virus, ay nagpasya si Dayan na magbalik na sa kanyang propesyon bilang nurse. Si Dennis naman ay inilaan na lang ang oras sa pagtutok sa kanyang lumalagong negosyo. May kasunduan ang dalawa na kahit nasa korte pa ang kanilang petisyon, ay pinapayagan na nila ang isa't isa na magkaroon ng ugnayan sa iba. Baka sa ganong paraan ay mas madali silang hihilom mula sa kanilang nabigong marriage. Sa paglipas ng mga buwan, ilang babae na din ang nagdaan kay Dennis. Ngunit wala na atang makakapukaw ng kanyang pansin at magpapatibok sa kanyang puso na katulad ni Dayan. Kahit nga natatanggap na niya ang kanilang paghihiwalay, ay pirming suot pa din niya ang kanyang wedding ring. Ika-24 ng Desyembre, alas 7 ng gabi, dumalaw si Dennis sa bahay ni Dayan upang makita ang anak at magdala ng mga regalo. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang may madatnan noong bisita si Dayan. Doc Eric, si Dennis nga pala, daddy ni Junior. Dennis, si Doc Eric, kasamahan ko sa trabaho. Naiilang na nagpakilala ni Dayan sa dalawang lalaki. Oo talaga, Dayan. Eric na lang sabi eh. Sambit nito kay Dayan, saka pumaling kay Dennis. Eric pare. Iniabot ng doktor ang kamay nito sa kanya at tinanggap naman iyon ni Dennis. Tumango siya at nakipagkamay dito. Dumiretso si Dennis sa dining kung saan naroon si Junior, kasama ang lolo nito, habang abalang nagluluto naman ang kanyang lola at kanilang kasambahay. Humalik siya sa anak at tinabihan ang papa ni Dayan. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan si Junior na abalang naglalaro ng Dr. Playset. Ngayon lamang niya yon nakita na nilalaro ng anak, kaya't malamang ay galing iyon sa bisita ng mami nito. Boyfriend ho niya. Pasimpleng bulong ni Dennis sa papa ni Dayan. Ako hindi. Manliligaw pa lang. Sa'yo pa din kami boto. At napangiti si Dennis sa nadinig. Nakatalikod ang dalawa sa sala sa pagkakaupo nila sa pagkainan at natatakpan sila ng divider. Umiwas si Dennis sa cake na nasa lamesa at minerienda iyon habang pabulong na nakikipagkwentuhan. Nalaman niyang matanda ng 5 taon kay Dayan ang doktor. Walang asawa, ngunit may isang anak sa pagkabinata. Nursing ang pre-med na kurso nito, kaya't magkasundo sila ni Dayan. Ipinagtapat daw agad ni Dayan dito ang kanyang estado na magpahayag na nais nitong manligaw at tanggap naman daw nito maging si Junior. Pangalawang beses pa lang daw itong nakakadalaw sa kanila, pero lumalabas-labas ang kanilang anak kasama ang doktor. Kahit malinaw ang kanilang usapan na malaya na silang makipagrelasyon sa iba, ay may kurot pa din sa puso ni Dennis ang mga nalaman. Mukhang tuluyan ang nakapag-move on si Dayan. Ma, pa, alis na daw po si Doc. Si Eric. Tawag ni Dayan mula sa sala. Aalis ka na agad, iho? O, dalhin mo to. Salamat ulit sa cake ha. At iniabot ng mama ni Dayan ang isang paper bag na ipinagbalot na handa. Nasamit si Dennis nang malamang dala pala ng manliligaw ni Dayan ang cake na kanyang kinakain. Bumungis-ngis ang papa ni Dayan nang abutan siya nito ng baso ng tubig habang tinatapik ang kanyang likod. Ang dami po nito ah. Salamat tita, tito. Tuloy na po ako. At duty pa ako. Tito,
Pamangkin nyo? Sarkastikong bulong ni Dennis kahit nauubo pa sa pagkakasamid. Pigil na pigil ang tawa ng papa ni Dayan na kumaway na lamang sa bisita. Bye Junior. Enjoy ka sa bagong toy ha. Dennis, ikinagagalak ko makilala ka pre. Nagangat na lang din ang kamay si Dennis sa pamamaalam ng doktor. Maligayang Pasko po. Merry Christmas sa'yo, Dayan. Paalam nito at akmang hahalik sa pisngi ng nililigawan. Halika na. Hatid na kita sa labas. Iwas naman ni Dayan at tinihatid na niya ang manliligaw palabas ng kanilang gate. Pagkaalis ng bisita ay lumipat ang dating magbiyanan sa sala upang doon ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Dumiretso naman si Dayan sa kusina upang tumulong sa pagluluto. Junior, buksan mo na tong regalo ni Daddy. Huwag na yang nilalaro mo. Pangit naman yan. Pabiro ang hirit ni Dennis ngunit halatang may laman. Iniabot niya ang malaking kahon sa anak at inilagay na lang sa ilalim ng Christmas tree ang iba pang mga regalo. Sabik na pinunit ni Junior ang palarang nakabalot sa kahon. Cool Daddy, open! Nang makita ang lamang remote control car, ay agad na tumayo ang paslit at iniwan na ang laruang bigay ng doktor. Tuwang-tuwang napatakbo sa kanyang daddy upang magpatulong kung paano iyong paganahin. Parang naantig naman si Dayan habang minamasdan ng mag-ama. Batid niyang magkakaroon man siya ng ibang makakasama at makakatuwang sa buhay, ay walang kahit sinong makakapantay kay Dennis bilang figura ng ama sa kanyang anak. Wala pang isang oras ang nakalipas ay tumayo na din si Dennis at nagpaalam. Patuloy na din ako. Dinaan ko lang talaga yung mga regalo. Ang aga pa, uuwi ka na? Didiretso kasi ako ng Batangas, ma. Kaya naman sigurong mabot ako ng alas 12. Ganun ba? O teka lang, ipagbabalot kita. Padalhan ko din ang mga ate mo. Maya-maya ay lumapit sa sala si Dayan mula sa kusina habang nagpupunas ng mga basang kamay sa tuwalya sa kusina. Ba't hindi ka na lang dito mag Noche Buena? Tapos bukas ka na lang umuwi ng Batangas. Kung gusto mo lang ha. Nakangiting paanyaya ni Dayan sa ex-husband nito. Nagkatinginan ang mama at papa ni Dayan na masayang masaya sa paganyaya ng kanilang anak kay Dennis. Noon pa kasi nila gustong imbitahan ito sa tuwing may okasyon, ngunit lagi silang pinipigilan ng anak. Kailangan na daw nilang masanay na wala si Dennis sa kanilang buhay. Kaya naman ganun na lang ang kanilang galak na si Dayan na mismo ang umaya kay Dennis na manatili. Malugod naman itong nagpaunlak. Hindi katulad noong nakaraang taon na nag-iisa lamang siya. Napakasaya niya na kahit nagkahiwalay na nga sila ni Dayan, ay muli niyang makasama ang kanyang mag-ina sa Noche Buena. Taong 2022, nagpasya sila Dennis at Dayan na ibenta na lang ang kanilang bahay at ilaan iyon sa pag-aaral ni Junior. Mag-aapat na taong gulang na ito at papasok na sa nursery na baitang sa taong iyon. Gusto pa din ni Dennis na tuluyan ng malimutan ang masasamang alaalang nakakabit sa bahay na iyon. Kasama ang kanilang aso ay umupa na lamang siya ng studio-type apartment na malapit lang sa kanyang shop. Patuloy na bumubuti ang pagkakaibigan nila Dennis at Dayan. Umuusad pa din sa korte ang kanilang annulment. Ngunit kahit ang kanilang anak na lang ang nag-uugnay sa kanilang dalawa, ay nananatiling maganda ang kanilang pakikitungo sa isa't isa at maayos ang kanilang co-parenting kay Junior. Hindi kinaugalian ang kanilang ayos, ngunit sinisikap nilang maging tapat sa bata. Kahit mahirap talagang ipaliwanag kay Junior
ang mga bagay-bagay sa mura nitong edad. Mami, hindi mo love si Daddy? Tanong ni Junior mula sa likod ng kotse. Napasulyap si Dayan sa rearview mirror upang silipin ang anak. Linggo noon at papunta na si Dayan upang ihatid si Junior sa apartment ni Dennis bago siya pumasok sa ospital. Bakit mo natanong? Iba ang bahay niya eh. Dapat parehas tayo ng bahay. Sweetheart, minsan, merong mommies at daddies na hindi sila magkasama. Hindi sila nakatira sa isang bahay, pero mabubuting magkaibigan sila. Katulad namin ni Daddy. Blankong nakatingin lang sa kanyang mami sa salamin ang walang muwang na paslit at napabuntong hininga na lang si Dayan sa kamusmusan pa ng anak. Junior, maliit ka pa anak eh, kaya hindi mo pa maiintindihan. Sa isang araw, kapag mas lumaki ka na, ipapaliwanag namin ni Daddy sa'yo ha. Pinihit ni Dayan ang manibela paliko sa kalye nang tinutuluyan ni Dennis. Natanaw na niya ito na nag-aabang sa gate ng apartment complex. Pagkaparada niya sa tapat, ay nilingon ni Dayan ang anak at hinaplos ang pisngi nito. Basta tatandaan mo, si Daddy at ako, parehas ka namin na sobrang mahal, okay? Tumango si Junior at dumukwang upang humalik sa pisngi ng kanyang mami. Sakto sa pagbukas ni Dennis sa pinto ng sasakyan. Hey buddy! Daddy! Sabik na bumaba na ng kotse si Junior na kinarga naman ng kanyang ama. Thanks Dayan ha. Di ko na nasundo. Tinanghali na ako ng gising eh. Okay lang, ano ka ba? Duty rin naman ako. Sige, alis na ako ha. Bye Junior. Bye-bye mami. At sabay na kumaway ang mag-ama sa paglayo ng sasakyan ni Dayan. Tuloy pa rin ang panunuyo ni Eric. Ngunit dumating sa punto na kinausap na ito ni Dayan at tinapat dahil ayaw niya itong paasahin. Sa mga panahong iyon kasi ay tanging pagkakaibigan lamang ang kaya niyang ibigay sa manlilikaw. Wala sa prioridad ni Dayan ang magkaroon ng bagong pag-ibig. Kontento na siya sa paminsan-minsang paglabas kasama ang mga kaibigan. Mas gusto niyang ilaan ang oras at atensyon niya kay Junior at sa kanyang trabaho. Nauunawaan naman ni Eric ang kanyang pasya. Hindi lingid kay Dayan na meron ng girlfriend si Dennis. Minsan niya kasi itong nakita sa mall na may kasamang babae. Sweet na sweet at magkahawak ng kamay. Aminado siyang may kurot na makitang may bago ng minamahal ang dating mister. Ngunit kailangan niyang tanggapin iyon. Malinaw naman ang kanilang napagkasunduan na malaya na silang makipag-ugnayan sa iba. Wala namang nababanggit si Dennis sa kanya tungkol sa pagkakaroon nito ng bagong girlfriend. Sa bagay, wala naman itong obligasyon na ipaalam pa iyon sa kanya. May karapatan ito na maging masaya at alam niyang balang araw, siguro ay makakatagpo din siya ng bagong pag-ibig. Abril, Sabado ng hapon, kaarawan ni Dennis. Naisipan nila Dayan at Junior na mag-bake ng cake at idaan nila iyon sa apartment nito. Dahil wala naman siyang inaasahang bisita, ay nagpa-deliver na lang si Dennis ng pagkain at inanyayahan ang mag-ina na doon na lang maghapunan. Kung noong nakaraang taon ay tanging si Junior ang kanyang kasama sa bahay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, masayang masaya si Dennis na kahit magkaibigan na lamang sila ay nakasama din niya si Dayan. Lumalalim na ang gabi, panay ang tawanan at kwentuhan ng dalawa habang nakasalampak sa carpet at umiinom. Hindi na napapansin ang paglipas ng oras dahil sa pag-e-enjoy sa company ng isa't isa. Nako Dennis, gumagabi na. Sige na, uwi na kami. Sambit ni Dayan matapos i-check ang orasan sa kanyang telepono. Nakakadalawang bote na sila ni Dennis.
Inubos na ni Dayan ang laman ng kanyang baso at inilapag na sa lamesita ang tangan na wine glass. Saka ito bumelo upang tumayo na mula sa pagkakaupo sa sahig. Uwi pa kayo nakainom ka. Mamaya makabangga ka pa. Mahimbing na ang tulog ni Junior sa sopa Bukas na kayo umuwi. Pigil naman ni Dennis dito. Patayo na si Dayan upang gisingin si Junior nang hablutin ni Dennis ang kanyang kamay at atakin siyang pabalik. Natigilan naman si Dayan sa pag-ahon at napatumba sa ibabaw ni Dennis. Nagkatapat ang kanilang mga muka. Namumula ang mga pisngi ni Dayan dahil sa nainom. Ngayon na lang sila muling nagkalapit ng ganon. Ngayon na lang ulit namasdan ni Dennis ang kagandahan ni Dayan ng malapitan. Tinitigan ni Dennis ang namumungay na mga mata ng dating kabiyak. Pababa sa ilong nito at dumapo ang kanyang tingin sa mapupula nitong labi. Hindi na niya napigilan ang sariling lumapit upang hagkan yon. Marahil bunga lamang ng kanilang nainom o dala din ng mga damdaming matagal na sabik sa isa't isa. Kusang nagpaubaya ang kanilang isip sa kanilang mga katawan. At agad namang gumanti ang mga labi ni Dayan sa maalab na halik ni Dennis. Mainit at puno ng pagkasabik. Tila pinupunan ang matagal na pangungulila sa isa't isa. Saglit silang nagkalas at habol hiningang tinitigan ang mga mata ng bawat isa. Tingin na tila kapwa nagtatanong, ngunit hindi na kailangan pa ng kasagutan. Sa muling paghihinang ng kanilang mga labi, ay tuluyan na silang nagpatangay sa agos. Magkahinang pa din ang mga labi habang humahakbang patungo sa kama ni Dennis. Ninamnam ni Dennis ng husto ang mga bawat sandali na iyon na kay tagal din niyang hindi nakakasama ulit. Pwede na, Dennis. Diyos ko, miss na miss ko na ang makatabi mo. Wala nang alinlangan si Dayan sa mga salitang sinasambit. Mahigit 1 taon na mula nung huli nilang pagsasama at walang ibang lalaking nagdaan sa kanyang buhay. Namiss kita ng gusto, Dayan. Miss na miss ko to. Hindi nagtagal, hingal na bumagsak ang katawan ni Dennis at muling naglapat ang kanilang mga labing sabik sa isa't isa. Kapwa mabilis ang tibok ng mga pusong matagal nang nangulila. Hindi, Dennis. Mali. Mali yun. Hindi dapat nangyari. Sambit ni Dayan habang nag-aayos ito. Maagang nagising si Dayan kinabukasan. Hindi na nila namalayang nakatulog na silang magkatabi. Matapos ang nangyari kagabi. Gayon na lang ang kanyang pagsisisi. Kahit aminado siyang nasayahan siya sa nangyari ay namiss din niya si Dennis. Batid niyang mali iyon dahil mayroon itong nobya. Hindi na lang kumibo si Dennis. Matagal na panahon ang lumipas bago bumuti ang pakikitungo nila ni Dayan sa isa't isa at ayaw niya muli na naman iyong masira dahil sa nangyari. Marahil nga ay nakapag-move on na ito. Marahil nga ay physical lang kay Dayan ang nangyari. Kahit na sa parte niya ay tila may damdaming muling nabuhay. Hindi niya maaaring asahan na ganon din ang nararamdaman ng dating asawa. Nagayos na din si Dennis. Ginising na ni Dayan si Junior upang magpaalam sa daddy nito. Dennis, kalimutan mo na lang yung nangyari ha. Mas okay na tayo ngayon na ganito. Tumango na lang si Dennis. Ipinagtaka ni Dayan nang hindi siya datna ng buwan ng dalaw. Inisip niyang baka delayed lamang iyon, kaya naghintay pa siya ng ilan pang linggo, ngunit wala pa rin. Bukod pa ron ay may iba pa siyang mga pagbabagong nararamdaman sa kanyang katawan, kaya naman nagpa-check up na siya. Doon niya nakumpirma ang kanyang hinala. Positive, nagdadalang tao nga siya. Agad niya iyong ipinaalam sa kanyang mga magulang. Ngunit taliwas sa payo ng mga ito ay hindi niya iyon sinabi kay Dennis. Kahit na namayapa na ang kumare, ay matagal na panahon siyang binabagabag ng pagkakonsensya kay Elsa
dahil sa naging relasyon nila noon ni Greg at ayaw niyang maulit pa yon. Ayaw na niyang makaapekto pa sa relasyon ni Dennis at ng nobya nito dahil alam din niya ang pakiramdam ng mapagtaksilan. Tuloy pa din ang pagpunta-punta ni Dennis sa kanilang bahay upang dalawin si Junior. Iniiwasan na lamang siya ni Dayan at nagkukulong sa kwarto kapag natataong nasa bahay siya kapag bibisita ito. Ngunit hindi naman niya habang buhay na maitatago kay Dennis ang kanyang pagbubuntis. At dumating sa puntong nahalata na din ito ang paglaki ng kanyang tiyan. Kaya naman kinompronta siya nito at wala na siyang nagawa kundi umamin. Dayan naman, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Wala ba akong karapatang malaman? Pagkakamali ko, namali ako ng kalkula. Akala ko ligtas ako nun eh. Hindi yan pagkakamali, okay? Anak natin yan eh. Baka nga sign na yan na. Hindi na naituloy ni Dennis ang sasabihin nito dahil sa pagsabat ni Dayan. Hindi na natin ito mababago. Ganon pa din. Magiging magkatuwang tayo sa pagpapalaki nilang dalawa. Hi Dayan. Naiiling na lang na sagot ni Dennis. Ayoko makagulo sa inyo ng girlfriend mo. Magiging okay lang ako. Kapag nakapanganak na ako, dalawa na sila ni Junior na dadalawin mo dito. Ha? Girlfriend? Anong girlfriend? Wala naman akong girlfriend. Kung saan mo man nakuha yan, mali ka nang iniisip. Wala nang makakapalit sa'yo sa buhay ko. Tila naantig naman si Dayan sa nadinig, ngunit nanatili pa din siyang matigas sa kanyang pasya. Hinawakan ni Dennis ang magkabila niyang kamay at tinitigan ang kanyang mga mata. Tignan mo Dayan, gusto ko kayong alagaan. Kayong tatlo, pakiusap, kahit wag na para sa akin, para na lang sa mga bata. Nalaman man ni Dayan na wala talagang kasintahan si Dennis, ay hindi pa rin nabago ang kanyang pasya. Maayos na sila ngayon. Ayaw niyang isugal pa ulit ang matiwasay nilang ugnayan sa pangambang baka maulit na naman ang lahat. Kung kailan naghihilom na ang kanilang mga sugat, baka manariwa lamang iyon ulit kung muli silang magsasama at hindi na naman iyon umayon sa kanilang inaasahan. Hindi rason ng mga bata para magkabalikan tayo, Dennis eh. Can't you see? Mas okay tayo na magkaibigan. Mas magiging mabuti tayong magulang sa kanila kapag ganitong maayos tayong dalawa. Ika-24 ng Disyembre, palinga-lingang humahango si Dennis habang hinahanap ang delivery room ng ospital. Sa Enero pa ang June nang dinadala ni Dayan, ngunit mukhang mapapaaga ang panganganak nito. Nang makatanggap ng tawag mula sa mama ni Dayan, ay agad siyang napasugod sa ospital upang damayan ito sa panganganak. Tila nanumbalik ang kaba at pagkasabik sa una niyang naramdaman noong isisilang pa lang si Junior. Habang ang buong bansa ay abalang naghahanda para sa Noche Buena, buong persa namang umiiri si Dayan upang iluwal ang ikalawang anak. Ngunit naroon si Dennis sa kanyang tabi upang hawakan ang kanyang kamay. Sa pagsilang ng isang mounting anghel ay lalong nagkalapit sila Dayan at Dennis. Patuloy silang naging mabuting magkaibigan habang ginagabayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Mas nadadalas ang pagdadalaw ni Dennis. May sarili ng kwarto si Junior sa bahay ng lolo at lola nito at may mga gabi na doon siya natutulog katabi ng anak. Rumerelyebo din siya minsan kay Dayan sa pagbabantay sa kanilang baby sa magdamag upang makapagpahinga ito. Sumasama din siya sa mga check-up at pagpapabakuna ng kanilang anak. Lumipas ang mga buwan at dumating ang kaarawan ni Junior. Isang racing team na party ang nakatakdang kinahaponan para sa mga kaklase at kalaro nito. Ngunit pagising pa lang ay sinorpresa na si Junior ng kanyang mga magulang. Happy birthday, Junior!
Happy birthday, Junior! Bati ng mga ito sa anak na pupungas-pungas pa. Bitbit ni Dennis ang cake habang binibidyo naman ni Dayan ang reaksyon ni Junior. Nakangiti at parang napatulala ang paslit habang nakatitig sa kandilang korteng 5 na nasa ibabaw ng makulay na cake nito. Oh, humiling ka ng gusto mo, sweetheart. Tapos hipan mo na, dali. Sabik na buyo ni Dayan. Papa Jesus, sana po. Pumikit ang paslit at tumingala nang magkasapo ang mga kamay habang humihiling. Humahaba naman ang leeg at halos manlaki ang tainga ng mga magulang upang ulinigan ang sinasambit ni Junior sa panalangin nito, ngunit hindi nila maintindihan ang ibinubulong. Sa pagmulat ni Junior ay hinipan na niya ang kandila at yumakap sa kanyang mga magulang at nagpasalamat. Psst! Junior, ano yung winis mo? Pabirong kantsaw ni Dennis sabay siko sa anak. Hindi naman akalain ni Dennis na sasagot nga ito. Biglang bumalikwas si Junior at may hinugot na piraso ng papel sa ilalim ng unan at inilatag iyon sa kanyang kama. Nagtatakang pinagmasdan iyon ng mga magulang habang binubuksan ng paslit ang pagkakatupi ng papel. Matama silang nakaabang at sa loob ay nakita nila ang isang drawing. House? House ang wish mo, anak? Nagtatakang tanong ni Dayan. Opo, house na magkakasama tayo ni Daddy sa loob. Tayong 4. Happy family. Nagkatinginan na lang si Dennis at Dayan sa inosenteng hiling ng kanilang anak. Kahit sanay na ito sa kanilang setup, kahit nakagawian na nitong matulog sa 2 bahay, ay umaasam pa rin ito na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Niyakap at hinalikan na lamang si Junior ng kanyang mami at daddy. Kung material na bagay lang sana ang gusto nito, ay napakadaling maibigay. Ngunit gaano man nila kamahal ang anak, batid nilang hindi ganon kadali ipagkaloob ang hinihiling nito. Nagagawa naman nila Dennis at Dayan na iparamdam kay Junior na buo pa rin ang pamilya nito kahit magkaibigan na lamang ang kanilang mga magulang. Lagi silang kumpleto sa mahalagang okasyon. Wala ding aktibidad sa paaralan si Junior na hindi nila nadaluhan. Paminsan-minsan ay nakakapamasyal silang 4 na magsama-sama. Kung titignan nga silang ng ibang tao na walang alam tungkol sa kanilang buhay, at nakaraan ay iisiping isa silang masayang pamilya na buo. Maraming hiwalay na pamilya na hindi kasing matiwasay ng kanilang setup. Kaya mapalad pa din si Junior na nagagawang iparamdam ng kanyang mga magulang na buo pa din kahit papaano ang kanyang pamilya. Okay. Sige po, attorney. Maraming salamat. Katatapos lang ni Dayan makipag-usap sa kanyang abogado sa telepono matapos niyang matanggap via courier ang kopya ng annotated na marriage certificate nila ni Dennis. Sa taong iyon, lumabas ang desisyon ng korte na tanggapin ang annulment ng kanilang kasal. Kung kailan wala ng mga sumbatan, kung kailan hindi na sila nag-aaway, kung kailan tila nakalimot na silang pareho sa masasakit na nangyari, ay saka pa na isapinal ang kanilang paghihiwalay. Kung tutuusin ay formalidad na lamang naman iyon. Ngunit kapwa din silang nakaramdam ng lungkot nang opisyal nang kilalanin ng batas ang kanilang paghihiwalay. Malaya na silang muli. Lumipas ang mga buwan na wala namang nagbago sa pakikitungo nila Dayan at Dennis sa isa't isa. Sa trabaho at sa kanilang mga anak pa din, kapwa nakatuon ang kanilang atensyon. Kahit nagkahiwalay na sila, ang importante ay mapalaki nila ang maayos ang mga bata. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nang isinilang niya ang kanyang baby. Ngunit ilang buwan na lamang ay mag-iisang taon na ito. Kahit premature din ng ipinanganak ay malusog ang sanggol at malapit nang ang awatin sa pagdede sa payo ng kanilang pediatrician.
Kasalukuyang nakaupo si Dayan sa recliner habang pinapainom ang anak nang biglang pumasok si Junior sa loob ng kanyang kwarto. Humahangos ito bit-bit ang diecast na replika ng kotse na binigay noon ni Dennis sa kanya noong magnobyo pa lamang sila. Tignan mo, Mami, oh. Nabubuksan pala to. Gamit ang maliit na screwdriver, ay nagmadali itong kalasin ang mga tornilyo upang buksan ang hood ng laruang kotse. Habang abala ito, ay nakadinig siya ng mga yabag na paakyat ng hagdan at tumambad si Dennis sa nakabukas niyang pinto. Inayos ni Dayan ang telang nakatabon sa kanyang dibdib habang pinapainom ang anak. Nakangiting sumandal si Dennis sa hamba ng pinto habang pinapanood si Junior na excited na binubutingting ang laruan. Dennis, anong... Shh! Sabat nito at tininguso lamang si Junior upang panoorin ni Dayan ang ginagawa ng kanilang anak. Nagtataka si Dayan sa ikinikilos ng mag-ama na tila may kung anong sorpresang binabalak. Muli niyang ibinaling ang tingin sa ginagawa ni Junior. Kumakabog ang kanyang dibdib habang pinapanood ang pagkatanggal ng huling tornilyong kinakalas nito. Sa pagbukas ng hood ay nagtaka si Dayan sa kanyang nakita sa loob nun. Isang susi. Nakangiting lumapit si Dennis kay Dayan at naupo sa gilid ng kama. Excited namang kinuha ni Junior ang susi sa loob ng kotse at ipinakita iyon kay Dayan. Mami, oh. Kinang new house. Dennis? Bakit? Nag-wish si Junior, diba? Bibiguin ba natin siya? Hindi napigilan ni Dayan na maluha nang yumakap si Junior sa kanyang leeg at bumulong. Please, Mami. Gusto ko talaga na magkasama tayo sa bahay na yan. Please po. Parang sasabog ang dibdib ni Dayan sa labis na emosyon. Marahil dahil sa mga lumipas na taon, kahit natanggap na niya na hindi talaga sila ni Dennis ang nararapat sa isa't isa, may katiting na pag-asa pa din siyang pinangahawakan na baka sakaling mabubuo pa din sa hinaharap ang kanilang pamilya. Dumukot si Dennis sa kanyang bulsa at tinilabas ang engagement ring nito. Napasapo si Dayan sa kanyang bibig nang muling makita iyon na tanga ni Dennis. Dayan, madaming nangyari. Hindi natin mababago yun. Pero may isang bagay ako na napagtanto. Wala akong ibang minahal at gustong makasama sa habang buhay. Kundi ikaw lang. Kayo ng mga anak natin. Inabot ni Dennis ang kamay ni Dayan. Pinisil iyon at tiniumang ang singsing sa dulo ng kanyang daliri. Dayan, will you marry me again? Umiiyak na tumango si Dayan at agad siyang niyakap ng mahigpit ni Dennis at hinalikan sa labi. Ang mga labing iyon na nag-iisang babaeng kanyang minahal. Kapwa sila lumuluha habang muling isinusuot ni Dennis ang singsing sa kamay ni Dayan. Ang babaeng mulit-muli ay kanyang pakakasalan, mapatunayan lamang dito ang kanyang wagas na pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ng mga unos na sumubok sa kanila sa pagdaan ng panahon, sa isa't isa pa rin nila natagpuan ang kaligayahan. At ang alam ng kanilang mga puso na sa huli, sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Disyembre nang magpakasal muli si Dayan at Dennis sa West. Isang simpleng seremonya ang naganap sa presensya ng pinakamalapit nilang pamilya. Sila ang nagsilbing saksi sa muling pag-iisa ng dalawang taong pinaghiwalay ng mga pagsubok, ngunit muling pinagbuklod ng tunay na pag-ibig. Matapos ang 3 taon ay muling nasuot ni Dayan ang kanyang wedding ring. 2 petsa na ang nakaukit sa kanilang mga singsing. Ang isa ay ang una nilang pagpapakasal at ang isa naman ay ang petsa kung kailan nila muling pinagtibay ni Dennis ang kanilang pagmamahalan. Wala ng wedding vows, hindi na kailangan pang mangako. Mas mahalaga na pareha silang natuto sa mga nangyari
mas pinatibay na sila ng panahon. At sa pagkakataong iyon, ay hindi na nila hahayaan na muli pang magkalamat ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pasko, madami pa silang kailangang ayusing gamit sa paglipat nila sa bagong tahanan. Ngunit doon na nila napagpasyahang ipagdiwang ang unang kaarawan ng kanilang bunso at salubungin ang araw ng Pasko. Bagong buhay, bagong simula. Sa pagkakataong ito ay ramdam ng mag-asawa na tama na ang kanilang pasya na magkabalikan at muling magpakasal. Dahil alam nilang hindi iyon pinilit, wala na silang bigat at sama ng loob sa dinadala. Binigyan nila ang mga sarili ng pagkakataon na maghilom. Napatawad na nila ang isa't isa at maging ang kanilang mga sarili. Hindi na mabubura pa sa kanilang isip ang mga nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito ay kaya na nilang iwan ang lahat ng iyon sa nakaraan at harapin ang isang magandang bukas para sa kanilang pamilya. 3 Pasko ang lumipas na hindi sila buo. Ngunit sa Paskong iyon ay muling nagbuklod ng pagmamahal ang kanilang pamilya. Taong 2024. Musta na pre? Kay tagal na rin. Pasko, masayang sinalubong ng mag-anak ang kapaskuhan sa bahay ng mga lolo at lola kagabi. Matapos nilang dumalo ng Misa de Gallo ng magkakasama, ay doon sila nag-Noche Buena kasama ang mga magulang ni Dayan. Kinaumagahan naman ay umuwi sila ng Batangas upang dumalo sa reunion ng mga kamag-anak ni Dennis na gaganapin sa kanilang ancestral house. Ngunit bago sila dumiretso sa okasyon, ay dumaan muna ang mag-anak sa sementeryo. Inilapag ni Dayan ang bonbon ng mga bulaklak sa 3 lapida. Minasdan ang pangalan ng mga yumao nilang kaibigan, pati ng junior sana ni Greg na ipinagbubuntis noon ni Elsa. Sa kanyang pagtayo ay muli siyang humawak sa kamay ni Dennis at taimtim na nag-alay ng panalangin para sa mga namayapa. Ina pre, baka pati mga anghel dyan, nililigawan mo ha. Mari, ikaw na ang bahala dyan. Nangingisi si Dennis sa sinasambit niya sa kanyang isip na para bang buhay pa din si Greg at Elsa at kanyang nakakausap. 4 na taon na mula nang biglang pumanaw si Greg sa pagsagip sa kanyang buhay. Ang kanyang kababata at pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kumpare, ang kanyang kapatid. Napakalungkot ng Kapaskuhan ng 2020. Bukod sa paghihiwalay nila ni Dayan, nawala din ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay nang dahil sa kanya. Sa halip na Pasko ang paghandaan noon, ay sa burol ni Greg naging abala ang mga malalapit dito. Tumapat pa nga ang pasyam nito sa mismong araw ng Pasko. Matapos nga niyang dalawin noon si Junior sa bahay nila Dayan, ay mag-isa siyang umuwi ng Batangas. Junior, yung kapatid mo ha, huwag kayo masyadong malikot. Saway ni Dayan sa kanilang panganay na nagpapahabol sa kapatid nito sa may damuhan. Napalingon si Dennis sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. Naisip niyang mapalad si Junior na makasama pa din siya dahil sa ginawang pagbuwis buhay ng ninong nito upang sagipin ang kanyang daddy. At ayun nga, at nasundan pa ulit ng isa pa ang kanilang supling ni Dayan. Sa kanyang pagpanaw, ang mga kapatid ni Greg ang nagsilbing guardians nila Pam at Kyle. Paminsan-minsan ay tinatawagan at kinakamusta din ni Dennis ang magkapatid. Kapag may pagkakataon at nakakauwi siya ng Batangas ay dinadalaw din niya ang mga ito. Masakit sa kanyang kalooban na naging ulilang lubos ang mga bata nang dahil sa kanya. Ngunit hindi naman niya hawak ang mga pangyayari kaya't sinisikap na lamang niyang makabawi sa mga ito. Iyon naman ang tungkulin ng mga ninong at ninang ang tumayong ikalawang magulang. Noong una ay madalas nila iyong pag-awayan ni Dayan, gaya noong bago siya umuwi para sa 40 days ni Greg at pinag-isipan na naman nito na masama ang magiging pagkikita nila doon ni Pam. Kahit noong nagkahiwalay sila ulit,
ay halata niyang iniinda pa rin nito sa tuwing mababanggit niyang uuwi siya ng Batangas. Hindi maiwasang maalala pa din ang namagitan sa kanila noon ng inaanak. Ngunit walang sugat na hindi napaghihilom ng panahon. Nang lumaon ay unti-unti na ding pinawala ni Dayan ang lahat ng kinikimkim na hinanakit hanggang sa bumalik na din sa dati ang turingan ng magninang. "Han, okay ka lang ba?" Nag-aalalang bulong ni Dayan habang hinahagod ang likod ni Dennis nang mapansin ang paghikbi nito. Tumango si Dennis habang nagpapahid ng mga luha. Hindi na napigilan ang emosyon at pangungulila habang kinakausap sa isip ang kumpare. Naroon ang labis na panghihinayang na hindi sila tuluyang nagkaayos nang nabubuhay pa ito. Ngunit mas nangingibabaw ang pasasalamat. Kinapa ni Dennis ang kanang kamay, ang peklat sa kanyang kaliwang balikat. Ang marka na habang buhay magpapaalala sa ginawa ni Greg para sa kanya. Salamat, Greg. Sa pangalawang buhay, hindi ko sasayangin ang isa pang pagkakataon na itama ang lahat. '25. Greg, halika na. Kain na tayo. Napatingin si Dayan sa orasan. Malapit nang mag-alas 12. Abala siyang naghahain sa lamesa ng mga putahing inihanda. Sinindahan din ang mga kandilang napapalibutan ng mga palamuting pampasko. Sa kanyang pagiging abala ay natigilan siya sa paglilikot ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Napangiti si Dayan at tinimas ang kanyang tiyan. "Merry Christmas din sa'yo, anak." Paraot pa rito siya sa kusina sa pag-aasikaso sa hapag. Lumapit si Junior sa kanyang mami at iniabot ang bandehado ng lumpiang Shanghai na hawak nito at siya na ang nagdala noon sa lamesa. Wow, sarap nito, Mami. Di pa ba tayo kakain? Ani ni Junior habang dumudukot ng isang piraso. "Kanina ka pa nga namamapak dyan eh. Sige, sunduin mo na nga sa taas yung kapatid mo at nang makapag-Noche Buena na tayo." Agad namang sumunod si Junior at umakyat upang tawagin ang kapatid na abalang nanonood ng cartoons sa kanilang kwarto. Matapos ihanda ang lamesa ay nagpasya si Dayan na akyatin na ang mga anak. Patungo sa hagdan ay nadaanan niya ang estante at napangiti sa naka-frame ng mga larawan na roon. May mga kuha mula noong magnobyo pa lang sila ni Dennis hanggang sa ikinasal at dumating si Junior. Naroon din ang mga kuha nang muli silang magpakasal kasama ang dalawa na nilang anak. Mga larawan din ng mga kaanak, maging mga kaibigan na itinuring na din nilang pamilya. Nangilid ang kanyang luha nang damputin ang isang espesyal na larawan. Group picture yon kung saan kasama nilang mag-anak ang pamilya Corpus. Masaya magkaakbay sila Dennis at Greg sa gitna. Magkatabi sila ni Elsa. Katabi naman ni Kyle si Pam na buhat-buhat si Junior. Parang kailan lang nang kunan ang litratong yon. Sa paglipas ng mga taon, sa dami na ng mga nangyari, sa pagkawala man ng kanilang mga kaibigan, may mga bagay na hindi na mababago. At iyon ang masasayang alaalang mananatili sa kanilang puso at isip. Inilapag na niya ang picture frame. Napalingon siya sa kalapit na Belen at inayos ang mga figurine na naroon. Sina Josep, Maria at ang sanggol na Jesus. Ang banal na pamilya na siyang sumisimbolo sa araw ng Pasko. Kundi dahil sa pagsasakripisyo ni Greg ng buhay nito ay napakaagang naulila ni Junior. Sa murang edad ay wala na itong kagigis ng ama sa paglaki nito at hindi na nabuo pa ang kanilang pamilya. Kaya naman ganun na lang ang pagpapahalaga ni Dayan sa ginawa ni Greg. "Oh, Junior, hayaan mo lang si Greg. Baka lalo siyang ma-out of balance pag hila-hila mo eh." Paalala ni Dayan sa panganay
habang tinatanaw niya ang pagbaba ng magkapatid sa hagdan. David Gregory ang ipinangalan nila ni Dennis sa ikalawa nilang anak. Greg ang naging palayaw nito bilang alaala ng yumao nilang kumpare. 3 taon gulang na ito na nagdaraos ng kaarawan tuwing bisperas ng Pasko. Isa-isang humakbang ang musmos na Greg pababa sa mga baitang habang 2 kamay ang namamaybay sa kanang hawakan ng hagdanan. Nakaalalay naman sa tabi nito ang kanyang kuya. Pagkababa ng hagdan ay agad na yumakap si Greg sa mami nito. Umalik sa tiyan ni Dayan at kinausap iyon. Merry Christmas, baby! Inilapat pa ng 2 kuya ang kanilang mga tenga upang pakiramdaman ang paggalaw ng baby sa loob. Napangiti si Dayan. Batid niyang parehas sabik ang 2 anak sa kanilang parating na kapatid. 6 na buwan na ang sanggol na kanyang dinadala na sa pagkakataong ito ay isa namang babae. Han, matagal ka pa ba dyan? Tawag ni Dayan kay Dennis na abalang nag-iihaw sa kanilang bakuran. Malapit na, Han. Konti na lang to. Sa salas na muna lumagi ang mag-iina habang hinihintay nila si Dennis na pumasok. Maya-maya ay isang tawag ang natanggap ni Dayan. Han! Han! Sila Pam! Agad niyang sinagot ang tawag at bumungad sa kanya si Kyle habang katabi ang kanyang ate. Merry Christmas, Ninang. Namamasko po. Ano handa nyo dyan? Dami ha. Masaya ang kamustahan at batian ng magnininang. Maging ang magkapatid na Junior at Greg ay sumilip sa kamera upang kumaway sa kanilang mga kinakapatid. Maya-maya ay lumabas si Dayan upang makasama din si Dennis sa kanilang kamustahan. Kasalukuyang naghahanda si Pam sa pagsusulit upang maging lisensyadong nurse sa Amerika. Nang makapagtapos ng kolehiyo, ay lumipad na ito upang makasama si Alex at doon na sila nagpakasal. Nang lumaon ay sumunod na doon si Kyle at doon na ito nagpatuloy ng pag-aaral. Oy Alex, tumataba ka ha. Kantsaw ni Dayan. Oo nga eh. Paano naman? Ang sarap magluto nitong si Pam. Si Alex ang nagsilbing lakas ni Pam noong mga panahong lugmok na lugmok ito. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ni Pam at tinanggap niya ito ng buong buo. Hindi iniwan ni Pam si Alex noong mga panahong tinamaan ito ng sakit at nanganib ang kanyang buhay. Kahit sa panalangin at sa kanilang regular na pag-uusap ay nagawa niyang damayan ito noon. Sa tulong naman ni Alex ay nalampasan ni Pam ang lahat ng mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Kahit sa kanilang pag-uusap lamang, magkalayo man sila, ay lagi niya itong nakakaramay. Siya rin ang nagpayo noon kay Pam na kausapin nito si Dayan at humingi ng tawad. Tuluyan nang ibinaon ni Pam sa limot ang dinanas niya sa kamay ni Kaloy. Napatawad na niya ang ama sa nagawa nito. At higit sa lahat, napatawad na din niya ang kanyang sarili sa mga pagkakamaling nagawa nila noon ng kanyang ninong. Maaga man silang naulila ni Kyle, si Alex ang naging sandigan ni Pam upang patuloy na magpakatatag sa buhay para sa kanilang magkapatid. At ngayon nga isang panibagong buhay na ang kanilang kakaharapin sa ibang bansa. Inilalagay na ni Dennis sa bandehado ang huling piraso ng inihaw. Papasok na siya sa kanilang bahay nang masilip niya sa bintana ang kanyang mag-iina. Kay sarap ng tawa ni Dayan na nakaupo sa sopa habang ang 2 anak nila ay panay ang himas at pakiramdam sa paggalaw ng tiyan nito. Ilang taon na ang nakakaraan. Ibang tanawin ang kanyang sinisilip sa salas ng kanilang lumang bahay. Ang katuparan ng kanyang pantasya na siya niyang hinihiling noon bilang regalo. Pumasok na siya sa loob at inilapag sa lamesa ang kanyang tangan. Sa kanya nilapitan ang kanyang mag-iina sa sopa.
Binalot ang mga ito sa kanyang mga braso at niyakap sila ng mahigpit. Tumingala si Dayan sa kanya at inaplos ang kanyang muka. Merry Christmas, Han. Merry Christmas din, Han. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Yumukod si Dennis at tinampian ng masuyong halik sa mga labi si Dayan. Napagtanto ni Dennis na hindi ang katuparan ng isang pantasya ang magpapasaya sa kanya. Isang buo at masayang pamilya, iyon ang maituturing niyang pinakamagandang aginaldo.